Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at sa ating mga followers. Magandang araw din sa ating mga viewers at sana nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, so ang i-share ko sa inyo mga kabarya itong maliliit na barya. Ayan, kung makikita nyo sa video, meron akong mga maliliit na barya dito, napakarami. So ang i-share ko sa inyo ay ang maliliit na baryang ito ay dito mo makikita ang pinakamahal na barya sa kasaysayan. So kung anong barya ito, panoorin mo lamang ang video hanggang sa dulo para malaman mo kung anong taon ang baryang napakaliit ngunit ang pinakamahal na barya sa kasaysayan. Okay? So bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay. So, ayan o, makikita nyo sa hawak ko ay marami akong mga barya dito na maliit. Ito ay ang barya na tinatawag na pini. So, sa mga pining ito ay dito makita ang pinakamahal na pini sa kasaysayan. So, kung bakit ito mahal ay alamin natin, pag-uusapan natin. Okay? So, mas mahal pa ito sa isang Morgan dollar, yung ginto ng Morgan dollar or Alfonso dollar na ginto. So, mas mahal pa ito mga kabarya, no? Ang isang pini. Kaya, panoorin ang video hanggang sa dulo para malaman mo ang buong detalye. Okay? So, ito na. Sisimulan natin sa kasaysayan ng pini. Okay? Alam mo ba na may isang simpleng pini coin na pwedeng magpabago ng buhay mo? Isang barya na mukhang ordinaryo, pero ang halaga aabot ng milyon. Tara na, alamin natin ang pinakamahal na pini coin sa kasaysayan. Okay? So, ang tinutukoy natin ay ang sikat na 1943 Lincoln Bronze Wheat Penny. So, ito yung pini na ang pinakamahal sa kasaysayan. So, bakit siya naging pinakamahal? So, ito yung kasaysayan, no? Noong taong 1943, kasagsagan ng World War II, nagkulang ng copper sa United States dahil ginagamit ito sa paggawa ng bala at kagamitan sa digmaan. Kaya ang mga pini noong 1943 ay ginawa gamit ang steel, hindi na copper. Pero dito, nagkaroon ng misteryo. So, bakit nagkaroon ng misteryo? Ano ba ang misteryo ng pini? Okay? May ilang piraso na aksidenteng nagawa gamit ang bronze copper imbis na steel. At dahil sa sobrang bihira nito, naging isa ito sa pinakahinahanap na coin sa buong mundo. So, yun pala ang dahilan mga kabarya, no? Balikan natin. Noong 1943, sa kasagsagan ng gira ng World War II, naubusan ang mga sundalong Pilipino, hindi lang Pilipino, mga sundalong Amerikano sa bala. Nagkulang sila sa bala. Kaya ang mga lahat na natitirang mga copper at bronze sa Amerika ay ginawa nilang bala para meron silang supply. So, ang nangyari, pati na ang budget ng copper na para sana sa paggawa ng baryang pini ay nagamit at ito ay ginawang bala. Kaya ang pini sa 1943 ay naging bakal. So, still na lahat ang mga pini noong 1943. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay mirong isang aksidenteng nagawa, no? Imbis na bakal ang ginawa, mirong nagawang copper. So, aksidente lamang na may copper silang nagawa noong 1943 na pini. Kaya, ito ang tinaguriang pinakamahal na pini sa kasaysayan kasi rare ito. Kasi siya lamang ang naiba. Lahat ng mga pini ay steel. Pero ang ilang piraso nito ay nagawa pa rin ng bronze or copper. So, yan mga kabarya, no? Kaya sobrang mahal ang isang ito. Pag meron ka nito, ang halaga, ang isang 1943 na Lincoln Bronze Wheat Penny ay
na ibinta sa halagang mahigit $1.7 million. Sa Philippine peso, mahigit 90 million. So napakamahal mga kabarya ang kanyang presyo sa isang pini na aksidenteng nagawa na hindi bakal. So copper pa rin siya mga kabarya, no? Kasi sa pagmamadali nilang paggawa ng mga bala ay nagkalito-lito na ang mga gumagawa. Yung iba ay nagamit yung copper para gawing bariyang pini. Okay? So yan ang kadahilanan na may 1943 na wheat penny na copper at ito ay ang pinaka-rare na penny sa kasaysayan. So hindi lamang milyon ang halaga kundi $1.7 million or mahigit na 90 million piso sa Philippine money. Okay? So yan ang pinakamahal na penny sa kasaysayan. Mas mahal pa sa gold na Morgan dollars or gold na Alfonso dollars. So napakamahal mga kabarya ang isang 1943 Lincoln penny na bronze or wheat penny. So naibenta ito sa $1.7 million sa isang auksyon. So ngayon, isipin mo, isang maliit na barya lang pero kayang bumili ng bahay, kutsi at marami pang iba. So ito mga kabarya, no? Paano malaman kung meron ka nito? Narito ang mga ilang tips para malaman mo kung nasa iyo na pala ang napakamahal na penny sa kasaysayan. Okay? Dapat ang penny mo ay 1943 ang taon. So kasi copper siya at bronze, hindi siya magnetic. Kasi kung bakal ay na magnet yon. Kaya kung hindi siya na magnet, may posibilidad na yun na ang hinahanap. Ang kulay ng copper ay hindi silver. So medyo ano siya, no? Orange or bronze. Ang paalala lamang dito mga kabarya, mag-ingat lamang kasi marami ang namimiki sa mga barya. Lalo na dito sa napakaliit na baryang ito na wheat penny, Lincoln penny, ay marami ang piki dito. So kaya mag-ingat tayo. So halimbawa meron kayong 1943. So kukunin nyo ang timbang, ipatingin nyo sa mga legit na kolektor para malaman mo kung ito ay totoo, hindi piki. Para may binta mo ito sa sobrang mahal na presyo. Okay? So yan ang kasaysayan ng isang munting barya na tinatawag na Lincoln penny. So itong hawak ko ay may napakaraming Lincoln penny, ngunit hindi ko pa nakita ang 1943 dito na bronze. Okay? So kung meron kayong 1943 na magnet, hindi yon. Kasi yon ang ginawa na bakal. Ang hinahanap, 1943 na hindi na mamagnet. So yan lamang at sana ay makahanap tayo ng ganitong klaseng barya para sa ating kinabukasan. Okay? So halimbawa, meron kayo, ipakita nyo sa ating page or mag-message kayo sa baba na ating video para ma-replyan ko kayo at malaman natin kung yan ba ang totoong penny. Kilatisin natin mabuti para malaman natin kung hindi yan piki. Okay? So maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.